Hello, hello. Mic check. Yan. So, ito na yung video guys. Okay? So, ito ngayon yung nakikita nyo ngayon, daily time frame. Okay? Daily time frame yan. O, yan. Yung mga blue na vertical yan, yung mga mark ko na possible entries sa 5-minute time frame. So, okay. Dito tayo sa before i-explain, pakita ko lang sa inyo kung anong ginagamit ko na indicator. So ngayon gumagamit ako ngayon ng EMA 200 yan. Pero pag gumagamit ako sa MetaTrader 5, moving average MA 150 yung nilalagay ko doon. So okay, so then gumagamit din ako ng isa pang indicator. Ito siya. Okay, ito. So, sa trading view, ito yung ginagamit ko sa trading view na isa pang indicator, RSI. So, yung PMAX on RSI with Telson T3. Yan yung ginagamit ko. Yung kung nakikita nyo dito sa okay, wait lang. Yan, kung nakikita nyo dito sa baba, yan yung RSI T3. Okay. So, kung nakikita nyo dyan, merong violet, tsaka gray. Yan, then meron na rin siyang indicator na mag-sell, tsaka buy na sa ilalim. Okay. So, yung violet yan yung parang candle. Yan. Sabi natin ito. Nasa ibabaw yung violet. Tapos yung green nasa ibaba, nag-cross silang dalawa. So pababa siya, bearish. So possible na entry na magbe-bearish. Okay. So kung nakikita niyo naman dito kahit sa daily time frame, bumaba siya ng bearish. Okay. So yun yung isa. At dito sa kabila ito, bumaba siya. Then nag-cross ulit yung violet tsaka gray, paakyat yung violet. So possible entry for bullish. So ganun lang siya maintindihan. Then yung MAA natin dito nasa baba. So mostly favor siya sa mga bullish. Maganda siya sa bullish. So okay. Then ito, kita nyo naman dito, na-hit yung ng MAA yung wick ng candle na ito. Then possible na sa ilalim di pa siya ng MAA. Yung MAA na sa ilalim ng candle. So possible na bullish talaga siya, paakyat. Then dito pagkatingnan mo dito sa ilalim sa RSI, nag-cross yung violet tsaka gray, paakyat yung violet. So ibig sabihin possible entry na bullish. So yan, umakyat siya. Okay. Then yan muna yung ko. Yung tawag yan. Explanation ko sa indicators na ginagamit ko. So let's proceed sa ating nangyari today. So okay, then direct na tayo sa okay, i-explain ko muna but bearish yung daily. So yung minark ko today na candle ng araw ng Thursday is red. Ito red, so ibig sabihin bearish na siya. So bearish. Then yung MAA natin nasa taas. So pag nasa taas, possible na bearish din yung natin, entry. Okay. So maganda kasi bearish yung MAA, bearish yung candle. Then yun na, hanap na lang tayo ng signal sa ilalim. Okay, yun na yun. Then let's proceed sa minark natin. Punta tayo ng daily time frame, 5 minutes. So okay yan. Wait. Masyado na.
Mhm. Okay. So yung minark ko, yan yung mga possible entries. Yan. Yan, tingnan mo naman. Oh. July 15, Wednesday. Sa 6, 4 o'clock. Paakyat. Then after siguro 3 hours, ano na to? 19:30, 7:30. Nag-ano siya ulit. Nag-cross yung dito. Nag-cross yung violet siya ka gray. Umakyat siya ng konti. Then bumaba yung violet. So naging ano siya, bearish. So yun yung ano niya. Kung makikita mo na lumalim. Then again, ito hindi ko na ano to. Na kita. So dito ulit, nagmark ulit ako after 3 hours ata, 10:30. Then after 10:30, may nakita na naman akong possible entry. Yon, 10:30 PM. So naging bearish ulit. So kita mo naman sa RSI natin, nandito ang violet tsaka gray. Pababa yung violet, then sa taas yung gray. So ibig sabihin bearish. Ayan. Then so proceed na tayo sa sa nangyari today. So ito yung today. So before, so paano ako nag-abang? So nag-abang ako ng 3:15. Yan, 3:15. Inabagan ko kung ano yung trend na ginagawa ng candle. So dito makikita mo naman bearish. Then nasa taas yung MAA, possible bearish din yung yung magiging entry natin sa 4:15. So pagkadating ng 3:30, umakyat siya. Naghanap siya ng ng resistance. Yan. So meron tayo ngayong support. Siguro support RBS. RBS ba to? Resist. Hindi. SBR. Or hindi. Ito. Liquidity, tawag yan? Liquidity. Yan, liquidity. Yan. Saan na yan? Wait lang. Balik ko lang yung ko. Max RSI. Nawawala pag napindot. Yan. So, ulit. Nagabang ako ng 3:15. Ano yung 3:15? Okay. 13:15, which means 1:15 ng PM. Then yung trend ng 1:15 bearish. Okay, so pagdating ng 3:30, nag-akyat siya, inakyat niya yung liquidity. Yan, tawag niyan, yung tapos naging resistant na siya, di ba? Inabot niya tong sa kabila, resistant pa kabila. Then yun na yun, minark ko yan kanina kasi pag niabot niya dyan, lumampas, ibig sabihin entry din. So ngayon, nung pagdating ng 4:15, okay, 4:15. So dito nag-aalanganin pa ako dito kanina sa 4 o'clock. Kasi baka umakyat pa. Then after bumaba ng bigla, then nagantay ako ng 4:15 ulit. Then doon ako nag-entry. Kasi meron na first candle na close. So sigurado na ako na bababa talaga siya. Kasi nakita ko rin dito sa RSI natin,
bumaba din yung ano, yung violet natin, then nasa taas yung gray, kung nakikita mo. So ibig sabihin bearish. So yun. Okay. Yan. Ano pa ba yung baka may nakalimutan ako. Wala. So next, dito nakita ko tong 9:30 ulit, 7:30 to sa atin. 7:30 PM. Minark ko ulit, possible entry siya. So pag naabangan mo to at saka nakita mo yung signal entry, siguro makaka-trade ka dito ulit. Then minark ko ulit yung after 3 hours. 3 hours to eh. So nagmark ulit ako ng after 3 hours. Meron ako na naman ako nakikita na bearish ulit. Then ayan, nakikita ko sa RSI eh. Nagko-cross yung violet tsaka gray, palaging nasa taas yung gray. Then bumaba yung ano, violet, which is yung ano, candle. Yan. So pwede ka kumuha siguro dito kahit ano lang, 10 pips, 20 pips, or 50. Kaya ba to 50? Then after, so may napansin ulit ako, wala na. So dito tayo sa kabila, sa Thursday ng umaga. So may nakita akong possible entry na naman. Kasi nag-i-start yung araw natin sa 1:55. So nag-antay ulit ako dito. Inamagan ko to, may nakita na naman ako dito. Pagkadating ng 5:30, may possible entry na naman. Yan. Kung nakikita mo, may entry na naman pag 5:30. Same yan, araw-araw yan. So dito minark ko rin yung 5:30 sa nakarang araw, Wednesday. So possible entry din, oh. Kahit ilang pips lang kukunin mo dyan, okay na. So yun. So ewan ko, na-explain ko ba lahat? So, kung may tanong ka, i-explain ko ulit. So yun lang. Salamat.